Colmenares. Sa Article 7, meron na ho kayong 7 witnesses na piresenta rito sa hukuman ito. At dun sa letter of compliance ninyo, under Article 7, nakalistar ho rito ay 24 witnesses po ang inyong ipirepresenta. Ano ho nangyari dun sa ibang witnesses? Well, actually po, if I may mga ibang secondary witnesses po kami. For example po, yung IT video CCTV ng DOJ na nagpapakitang siniserve ng gabi na, late na, ang TRO ni Ginang Arroyo. Meron kaming security guard na mag-a-attest na siniserve ito sa gabi. Pero po, yung siyempre, kung ang process server po nandito, siya talaga po ang magsabing siniserve namin yan, alas 6 o alas 7 ng gabi. Ngayon, mga secondary witnesses sila na pwedeng ipresenta. May iba pa pong mga posibleng secondary witnesses. Pero dito na po kami sa yugto na tingin naman po namin, na-establish na namin yung may motibong tumakas, na-establish na namin na may TRO na pinasa, na-establish na namin na walang life and death urgency para ibigay yung TRO na without a hearing, wala man lang oportunidad ang gobyerno na sumagot, na-establish na rin namin, tingin namin na may distortion. Ang kailangan na lang po namin i-prove sino ang gumawa niyan. Was it the Chief Justice who did it? At tingin namin, in this stage, ang witness po namin manggagaling na talaga dyan, kung hindi man isang justice, isang administrative officer na magsasabing sino nag-utos sa iyo na i-draft yung resolution na yan, anong oras mo din draft, bakit ina-announce na ni Attorney Maidas Marquez alas 2 ng hapon, di pa pala tinatype, sino nag-utos na driver ang mag-serve, yun po, lahat po yun galing na po sa Korte Suprema yon. At kung ito po ang desisyon ng Korte Suprema kanina na hindi na sila talaga mag-waive ng kanilang kiniklaim na confidentiality, yung mga primary witnesses na po yan ay sa aga ng akin, malaki ang posibilidad na wala na po sila, na hindi na po sila mapresenta po dito. So, is my understanding correct that these 7 witnesses that you have just presented under Article 7, that will be the last? Well, actually, wala na ho kayo iprepresenta? Well, I think the lead prosecutor will discuss that po. Pero ilan yung dating witness na nakalista para sa Article 24 po, Mr. President. 24. So, well, that includes, Mr. President, the justices of the Supreme Court, Mr. President. If I may lang, Your Honor, please. Ang gusto, kasi pahabain na namin yung, gusto talaga namin the smallest number of witnesses, ayon na rin po sa opinion ng lahat. I think even the judges of this Honorable Impeachment Court. So, for us to present 2 or 3 witnesses just to prove that the process server went to the DOJ at 6 p.m., ang server po ang process server mismo ng Korte Suprema po ang pinakamabilis. So hanggat maari po sana, we would like to get primary evidence po rather than secondary po. Mr. Prosecutor, kung nagpunta sila sa DOJ, bakit hindi ninyo halip na manggagaling yung ebidensya ninyo sa Korte Suprema, bakit hindi nyo gamitin yung testimony ng mga tao na yes po, nakakita doon sa Department of Justice? Tama po. In fact, humingi kami ng subpina. Gagawin yun? May subpina po kami sa hindi IT. Na subpina. Bakit subpina? Tao ng... actually po, hindi ba ninyo kontrolado yung kwan ng partido ninyo? Itong Hindi po ako. Bayan muna party list po ako. Pero coalition kayo eh. Coalition. Di ba kayo kasama sa coalition na nag-impeach nitong nakasakdal na magistrado? Prosecutor lang po ako dito. Pero ano po, nakaschedule po sila under our sinasabi ko lang po ang Why aking... don't you just bring them here voluntarily? In the same way that you brought the ABS-CBN. They're willing naman po. They're willing naman po. Precisely. So, you are making it up here, nakawawa kayo. Hindi po. You have all the means. Yes po. You have all the power. May I have a 1-minute recess lang po? I'll consult with the lead prosecutor. All right. 1 minute recess. Sana hindi ka pumayag. Ha? Ano ba tinanong?